Ngayon, Mr. Speaker, may ilang naglalako ng ideya na ang impeachment di umano ay gumagambala lamang sa kapayapaan ng bansa. Peace na lamang daw. Pero ang katotohanan ay ang kabaligtaran. Hindi magiging mapayapa ang ating bayan hanggat walang pananagutan sa mga naluluklok at umaabuso sa kapangyarihan. Ilusyon lang ang kapayapaan hanggat nananatili ang korupsyon at katiwalian. Impeach Sara Duterte now. Honorable Raul Daniel Manuel of the Kabataan Party List is recognized. Maraming salamat, Mr. Speaker. Una sa lahat, nais kong batiin ang ating kagalang-galang na Kamara ng isang manigong bagong taon. Happy New Year po sa lahat. Ang ibig sabihin po ng manigo ayon sa diksyonaryo ay sagana, may mabuting kapalaran, o kasiya-siya. Subalit sa bagong taon na ito, we have to point out, Mr. Speaker, na para bang may bumabagabag sa sambayan ng Pilipino. Sa pananaw ng representasyong ito, nagmumula ang pagkabagabag sa isang napakahalagang usapin na hanggang ngayon ay hindi pa rin natutugunan. Mr. Speaker, tungkol po ito sa mga reklamo ng taong bayan. Ang impeachment complaints na inihain laban sa nakaupong Vice Presidente Sara Duterte. Tatlo na ang nakahaing reklamo laban sa pangalawang Pangulo. Ang unang reklamo ay isinampa noong December 2, 2024 at ang grounds for impeachment ay culpable violation of the Constitution, graft and corruption, bribery, betrayal of public trust, and other high crimes. Ang ikatlong reklamo naman ay isinampa noong December 19, 2024 at ang grounds for impeachment ay betrayal of public trust, graft and corruption, and other high crimes. Sa pagitan ng dalawang reklamong nabanggit, inendorso ng representasyong ito kasama sina Rep. Franz and Rep. Arlene noong December 4, 2024, ang ikalawang impeachment complaint, filed by 72 complainants mula sa iba't ibang sektor at grassroots organizations, kabilang ang 21 youth and student leaders. Doon naman iisa ang kanilang ground for impeachment, at yun ay betrayal of public trust. Malinaw, Mr. Speaker, na nagkakasundo ang tatlong impeachment complaints na pinagtaksilan ni Sara Duterte ang tiwala ng taong bayan. Public opinion, Mr. Speaker, is bending towards holding her accountable. Ayon sa isang survey noong December 12 to 18, 2024, 41% of respondents ay sang-ayon na ma-impeach si Sara Duterte. Ngunit higit pa sa mga survey, may mandato tayong mga mambabatas na tugunan at iproseso ng maagap ang anumang reklamo na ihahain sa ating tanggapan, alinsunod sa prinsipyo ng checks and balances. Tungkulin din nating siguraduhin na may pananagutan ang mga opisyal hindi lamang sa ating sangay ng gobyerno, kundi maging sa iba pa. No official, not even the two highest officials of the land, is above public scrutiny in the name of transparency, accountability, and good governance. Ngayon, Mr. Speaker, may ilang naglalako ng ideya na ang impeachment di umano ay gumagambala lamang sa kapayapaan ng bansa. Peace na lamang daw. Pero ang katotohanan ay ang kabaligtaran. Hindi magiging mapayapa ang ating bayan hanggat walang pananagutan sa mga naluluklok at umaabuso sa kapangyarihan. Ilusyon lang ang kapayapaan hanggat nananatili ang korupsyon at katiwalian at hanggat hindi nakakamit ang katarungan para sa ating mga kababayan na napag-iwanan. If people claim to be believers of Jesus Christ, I trust that they can study the Bible carefully and apply what it says to relevant contexts of today. For example, Mr. Speaker, sabi sa Proverbs 29:4, sa New International Version, and I quote, "By justice, a king gives a country stability, but those who are greedy for bribes tear it down." Mr. Speaker, sabi din po sa Proverbs chapter 28, verse 15, sa Filipino version, kung paano ang umuungal na leon at ang gutom na oso, gayon ang masamang pinuno sa maralitang bayan. Kaya kaugnay noon, Mr. Speaker, may mga tanong tayo ngayong pagbukas ng 2025. Paano magiging sagana ang bagong taon kung ang kaba ng bayan mismo ay vulnerable sa pang-aabuso? Gaya na nakita natin sa confidential funds ng OVP at DepEd. Paano magiging mabuti ang kapalaran natin sa bagong taon kung mukhang minamalas
ang mga Pilipinong naghahangad na magkaroon ng gobyernong tumutupad sa mga prinsipyo ng transparency, accountability, and good governance. Paano magiging kasiya-siya ang bagong taon kung mismong ang nakaupong Pangulo ay umahad lang din sa pagpapanagot kay Sara Duterte at tinawag pa niyang waste of time ang impeachment. Sa makatuwid, aking mga kagalang-galang na kapwa mambabatas, hinihimok tayo ng taong bayan na panagutin ang mga dapat managot at tutulat ang kahit anong forma ng katiwalian sa gobyerno. Sa halip na ilagak ang pondo ng sambayanan sa mga kaduda-dudang gastusin tulad ng confidential and intelligence funds, marapat lamang na ilaan natin ito sa serbisyong palipunan. Sa halip na upuan lamang ang mga hinaing ng taong bayan laban sa mga nakikita nilang tiwali at kurap na pinuno, dapat aksyonan natin ito sa lalong madaling panahon. Huwag po nating palampasin ang pagkakataon at agad nang harapin ang dumadagundong na panawagan ng taong bayan to impeach Sara Duterte now. Yan lamang po, Mr. Speaker. At muli, Happy New Year, manigong bagong taon sa ating lahat. Thank you, Honorable Manuel. Majority Leader. Mr. Speaker, I move that we refer the speech of Honorable Raul Manuel to the Committee on Rules for its appropriate action. Is there any objection? Hearing none, the speech of Honorable Raul Manuel is referred to the Committee on Rules. Majority Leader. Mr. Speaker, I now move to recognize Representative Franz Castro from ACT Teachers Party List for her privilege hour. The Honorable Franz Castro of the Party List ACT Teachers is recognized. Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, esteemed colleagues, I rise today on a matter of urgent national importance. The Filipino are suffering and the Marcos administration has failed them. The latest Social Weather Station survey, or the SWS survey, reveals that 63% of the Filipino families now consider themselves poor, the highest rate in over 2 decades. This is not just a statistic. It is a damning indictment of this administration's economic policies. Sa kabila ng pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin at serbisyo, nananatiling walang ginagawa ang Administrasyong Marcos. Hinahayaan ang mga Pilipino na magdusa. Sumisipa ang presyo ng kuryente, tubig, natataas mula sa 4 na piso hanggang 5 piso kada cubic meter sa buwang ito. At langis na tataas na naman uli ng halos piso kada litro. Tataas ang pamasahe sa LRT na aabot ng 12.50 or 12 pesos and 50 centavos sa maximum at may pagtaas na naman ang premium ng SSS. Pero sinasabi ng Malacanang na pabayaan muna ito. Anong klaseng gobyerno ang pumapayag na maghirap ang kanyang mamamayan? The situation is particularly dire in Mindanao, where self-rated poverty has reached a staggering 76%. So this region, a vital agricultural hub that feeds the nation, has been grossly neglected. Farmers and fisher folks are struggling to survive as the government prioritizes massive importation over local production. The rice tariffication law has devastated our rice industry, leaving farmers unable to compete with the cheap imported rice. Meanwhile, the National Food Authority's original mandate to establish the food prices has been gutted, leaving our people vulnerable to exploitation. Dapat na ibasura ang rice tariffication law at ibalik sa kagyat ang original function ng National Food Authority. Hindi na ubra ang 60 pesos maximum suggested retail price ng bigas, lalo pa itong nagaanyaya ng pagsasamantala, Mr. Speaker. The Marcos administration's reliance on temporary aid and band-aid solution is not enough. We need long-term structural reforms to address the root causes of poverty. We call for a national industrialization plan that will create stable jobs, provide livable wages, and support our farmers. We must also hold accountable the oil companies that manipulate fuel prices, driving inflation, and pushing our people deeper into poverty. With the aim of lowering oil prices in the country, Malacanang should certify as urgent the lower oil price bill packages,
which is as follows. House Bill 400 to lower oil price bill, House Bill 3003 or the renationalization of Petron Bill, House Bill 3004 or the unbundling oil prices bill, House Bill 3005, the centralized procurement of petroleum bill, House Bill 3006 to regulate the downstream oil industry. These bills were first filed by Bayan Muna Party List in the previous Congresses and hopes that now they will finally be enacted to stop runaway oil prices. The government's failure to address these issues is compounded by its mismanagement of public funds. Pork barrel allocations continue to enrich political allies, while critical social services like healthcare, education, and disaster resilience remain underfunded. The national debt has ballooned to 16 trillion pesos, yet there has been little improvement in key sectors such as the agriculture, education, and healthcare. To make matters worse, the Marcos administration refuses to implement a significant wage increase despite the rising cost of living. Workers are left unable to cope with inflation, while unemployment remains high, especially in impoverished regions like Mindanao. These devastating economic policies are no longer sustainable and should be stopped. Pork barrel spending must be abolished and funds must be redirected to strengthen the basic services such as healthcare, education, and disaster resilience. We must rebuild robust rural economies and replace their dependency with sustainable fiscal policies that ensure long-term growth and genuinely uplift the poor. Mr. Speaker, the Filipino people deserve better. They deserve a government that prioritizes their welfare over the interests of big businesses and political elites. They deserve a government that listens, acts, and delivers. Dapat kumilos na ang gobyerno ngayon para maiwasan ang karagdagang pagdurusa ng ating mga mamamayan. Nananawagan ang kinatawang ito na agarang aksyon para kontrolin ang pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin at suriin ang mga patakarang pang-ekonomiya na hindi makakatulong sa ating mga kababayan. Thank you, Mr. Speaker. Umani naman ito ng iba't ibang reaksyon mula sa ating mga netizens. Ayon kay Elizabeth Morris, kahit anong gawin nyo, di nyo kaya ma-impeach si VP Sara or face the wrath of the people nationwide. Pahayag naman ni Verano Luis, kumakampi kayo sa totoong magnanakaw, hindi na kayo nahiya sa mga pamilya ninyo, nagbubulag-bulagan kayo sa totoong magnanakaw. At ito naman ang saloobin mula sa ating kababayan na si Jonel Predigon, ginagamit nyo pa ang taong bayan samantalang sinusuka na kayo ng tao, huwag ninyo kaming pinagloloko. Mga kababayan, feel free to comment below para maglabas ng saloobin sa balitang ito.